Hello guys! For today's video, isi-share ko sa inyo ang mga requirements na kailangan ng isang senior citizen para sa kanyang application ng Japan Visa. Isi-share ko din sa inyo kung ano mga requirements ng isang sponsor or guarantor. At dito sa video na to, sasagutin ko din yung question na kailan nga ba nagiging applicable ang request for multiple entry visa para sa isang senior citizen. At ikukwento ko rin sa inyo yung problem na na-encounter ko bilang sponsor or guarantor na nagpapakita ng relationship sa senior citizen parent na applicant for Japan visa. Ngayon pag-usapan na natin, ano nga ba yung mga requirements for Japan visa application para sa isang senior citizen? Siyempre, unang-una na dyan yung Philippine passport which is valid for at least 6 months. Photo na may sukat na 4.5 by 3.5 centimeters with white background. Or pwede naman kayong pumunta sa isang photo studio at sabihin nyo na lang doon na kailangan nyo ng picture for Japan visa application. Next is original copy of birth certificate issued by PSA within 1 year. At syempre, kailangan din na mag-fill up ng visa application form which is downloadable from the website of the agency or po pwede naman mag-fill up na mismo doon sa office or mismo doon sa agency. At para naman sa requirements ng sponsor or guarantor na isang employee, unang-una na dyan yung photocopy of ITR or tax payment certificate. At syempre, bank certificate. At dapat sa bank certificate, nakalagay doon yung average daily balance or ADB for the last 6 months. Kailangan din syempre mag-submit ng employment certificate. And sa employment certificate, dapat naka-indicate doon yung period of employment, position, salary, and contact number or contact details ng HR. Kailangan mag-prepare ng daily schedule or itinerary. I-share ko nga rin pala sa inyo, pagdating sa daily schedule or itinerary, meron akong mga napapanood at mga nababasa na para daw ma-approve, mas maganda daw na ayusin natin yung schedule natin at yung mga lugar na pupuntahan natin, dapat enough yung average daily balance na nag-reflect sa bank certificate mo doon sa itinerary. In that way, malaki yung possibility na ma-approve yung visa application. Next naman, kailangan mag-submit ng PSA birth certificate. Ang sinubmit ko is PSA birth certificate issued 2 years ago. At wala namang naging problema doon. Allowed naman yun. And, syempre, kailangan mag-submit din ng proof of relationship between applicant and guarantor or sponsor, which is, ito yung birth certificate ko, na naka-indicate na yung applicant is mother ko. At eto na nga guys, yung kwento. Sa proof of relationship, kami nagkaroon ng problema. Nung nire-review na lahat ng documents doon sa agency, napansin nila na blurred or malabo yung pangalan ng mother ko sa birth certificate ko. So sinabi nila na kumuha ko ng certified true copy ng live birth certificate ko sa municipality kung saan ako pinanganak. So nag-request ako for a certified true copy of my live birth certificate at na-release yon in 3 days. Then the following day, sinubmit ko ulit lahat ng documents at nire-check yon ng agency. Tinanggap na nila yung applications at nilodge nila yon the following day. Ngayon, sasagutin ko naman yung tanong na kailan nga ba nagiging applicable ang request for multiple entry visa ng isang senior citizen? Siyempre, kailangan makapag-submit siya ng bank certificate na naka-indicate yung pangalan niya doon. In that way, merong possibility na mag-grant siya ng multiple entry visa. Otherwise, po pwede rin naman siyang mag-grant ng single entry if meron siyang guarantor or sponsor. So guys, I hope naging helpful itong video na to sa pag-apply nyo ng Japan visa
para sa inyong mga parents or relatives. And kung meron kayong questions, feel free to comment down below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!